paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Ang kapre ay isang higanting maligno na ang buong katawan ay nababalot ng mahahabang balahibo. Halos kasing taas ng puno at kayang pisakin sa isang tadyak lamang ang katawan ng tao. At mayroon pa itong kapangyarihang makakita sa dilim dahil sa kanyang malaking tabako. May karaniwang tao kayang makapumpuksa sa isang mapaminsanang kapre. Narito ang unang bahagi ng makapangalisang balahibong kwentong tampok sa linggong ito. Pinamagatang Kapre sa isa na namang gabi ng lagi. Natatawa naman ako sa ibang nanliligaw kay Divina. Tumigil sila sa pagkakaribal sa akin. Dahil kapag ganitong gabi raw, at galing sila sa panliligaw kay Divina, at napaparaan rito sa malaking puno ng balite, may nagpapakita sa kanilang kapre. Isang higanting maligno na mabalahibo ang buong katawan. At may malaki raw tabako. Ha? May gumagalaw sa itaas ng puno ng balete.
na madadaanan ko. Lalaki. May nakaupo sa ibabaw ng puno. Isang lalaking mabalahibo ang buong katawan. May malaking tabako. Kapre! Totoo nga ang kinatatakutan ng ibang karibal ko kay Divina. Totoo ang higanting maligno. Mabalahibo ang katawan at may malaking tabako. Totoo nga ang kapre. Dahil sa panliligaw mo kay Divina, Ha? sa babaeng nagugustuhan ko, ididikit ko sa likod mo ang nagbabagang upos ng aking tabako. Papasuin kong katawan mo. Likod ko! Nagliliyab ang likod ko ng matikitan ng nagbabagat tabako ng kapre! Ang likod ko! Masunog ka, lalaki. Masunog ka. Mamamatay ka. Ano? Mulong? May nakita kang kapre? Mayroon po, inay. Sa puno po ng balete. Na malapit po sa bahay ni na Divina. At pinasok akamo ng kapre ng kanyang malaking tabako. Opo. At At nagliyab po ang likod ko ng madikitan ng nagbabagang tabako ng kapre. Kaya tumalon po ako sa ilog para mapatay po ang apoy sa likod ko. ay, Bago po ako nakauwi rito sa bahay natin. kung ganun, totoo ang sabi ng ibang nanliligaw kay Divina. May higanting maligno. May kapring namimirwisyo sa kanila kapag dumadalaw sila kay Divina. Hindi po sana ako maniniwala sa kanila kung hindi nakita ko mismo ng aking pong mga mata ang kinatatakutan nila. Anak, tumigil ka na sa panliligaw kay Divina. Hindi po, inay. Baka sa susunod na dumalaw ka, hindi ka lang pasuin ng tabako ng higanting maligno. Inay? Baka patayin ka na ng kapre. Gading! Mukhang nagka-girlfriend ka na. Sino naman ang magiging girlfriend ko, Ernie? Wala naman akong nililigawan. Alam mo yan dahil magkasama na tayo rito sa boarding house mula pa nang sabay tayong napasok sa pabrika. Wala ka pa nga syota kahit ilang buwan ka na rito sa Manila. Pero may servidora naman sa kantina may crush sa'yo. Hindi ang servidorang yun kausap ko sa cellphone bago ka lumapit sa akin. Ang inay ko yung tumawag sa akin. Ganun ba? Ay bakit ka naman napangiti matapos mong makausap pag inay mo? Kasi natatakot siya dahil may nililigawan daw sa aming probinsyang aking kuya, ang nag-iisang kapatid ko, na nasa hustong gulang na naman para mag-asawa. Bakit naman matatakot ang inay mo na manligaw ang utol mo? Kasi ang kuya ko raw, may karibal na kapre. Kapre? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Hindi pati ikaw. Natawa, Ernie. Sino naman ang hindi matatawa sa sinabi mo, Carding? Meron ba namang kapre sa panahong ito? Yun nga ang sabi ko sa nanay ko. Sa mga dramang horror lang sa radyo merong maligno. Saka, sa tagal ko sa probinsya, doon na nga ako nagbinata. Bago ako napadpad dito sa Maynila para magtrabaho. Ni minsan na, wala akong nakitang kapre doon. Yun nga Ang problema, pilit akong pinauwi sa amin ng inay ko. Bakit daw? Hindi raw niya kasi mapigil ang kuya ko na tumigil sa panliligaw sa babaeng kursunada niya. Na malamang daw,
nagugustuhan din ng maligno. Kaya piniperwisyo ng kapre ang mga manliligaw sa babaeng yun. Malamang nga sa'yo magpatulong ng inay mo. Dahil matagal na kamong ulila kayo sa ama ng utol mo, di ba? O hindi pa paano? Uuwi ka sa probinsya? Hindi. Magdadahilan na lang ako sa inay ko. Sasabihin kong mahirap akong magbakasyon dahil maraming trabaho sa pabrika. Saka wala namang dapat ikatakot ang inay mo dahil hindi naman totoo ang maligno. Oo nga, kalokohan lang naman ang kapre. Oo, isa yung malaking kalokohan. Ay, Tabel! Pwede ko bang maabala sandali ang pagwawalis mo? O, pwede, Mila. Kukunti lang naman itong mga tuyong down dito sa harap ng bahay namin. Nariyan ba sa inyo si Divina? Wala. Nasa palengke sa bayan. Ang anak mo talagang gusto ko makausap. Bakit? Tungkol saan? May problema ka ba sa anak ko, Mila? Kuan. Matagal na rin tayong magkabarangay sa Bel, kaya hindi na ako magkakaila sa'yo. At siguro maiintindihan mo ko bilang isang ina na nagmamahal sa anak. Hindi kita maintindihan. Ano ba yun? Tatapatin na kita. Kagabi, balak ng anak kong si Mulong na dumalaw sa anak mong si Divina. Hindi ko naman nakitang naparito sa amin ng anak mo kagabi. Hindi siya natuloy sa panliligaw. Kasi pinerwisyo siya ng kapre. Kapre? Oo. Ano? Hindi mo ba alam, Sabel? Na ano? Hindi mo alam na may maligno. May kapre na nagkakagusto sa anak mong dalaga. Inay, ano pong sagutin niyo kay Aling Mila? Pwede sinabi ko sa kanya yung totoo. Ay, hindi ko alam may kapreng nagkakagusto sa iyo. Bakit naman po iisipin ng kabarangay natin na may malignong nagkakagusto sa akin? Kasi nga raw, yung ibang gustong manligaw sa iyo, matras na. Dahil pinipurwisyo sila nung kapre. Nabalitaan ko nga po yun. Pero hindi po ako naniniwala sa maligno. Dahil mula po noon hanggang ngayon, hindi pa po ako nakakakita ng kapre. Pinarwisyo nung kapre ang anak ni Mila kagabi. Pinaso ng malaking tabako yung likod. Ay, totoo po ba yun? May bakas nga daw ng pagkapaso yung likuran ni Mulong. Kaya ayaw ng payagan ni Milang manligaw pa sa iyong anak niya. Inay, maniniwala lang po ako sa maligno kung ano yun? Kung ako po mismo ang makakakita sa kapre. Sinabi ko lang kay inay na hindi na ako magpapatuloy sa panliligaw kay Divina para hindi na siya mabahala. Pero ngayong nakatulog na siya, aalis na ako rito sa bahay. Itutuloy ko ang panliligaw ko kay Divina. At kapag nagkamali ang kapre na perwisyuhin ako, itong itak na ito ang gagamitin ko laban sa malignong yun. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nay, bakit hindi pa po
kayong matulog. Hindi kasi mabura sa isip ko yung sinabi sa akin ni Mila. Huwag kayong matakot. Uy, paano kung totoo na may kapreng nagkakagusto sa'yo? Malamang hindi po totoo yun. Uy, bakit mo sasabihin ng kabarangay natin na pinerwisyo ng maligno yung anak niya na gustong manligaw sa'yo? Siguro. Ayaw pa ni Aling Mila na magkanobya at magkaasawa ng anak niya. Ay, totoo man o hindi na may malignong nagkakagusto sa'yo, ha? Mag-iingat ka pa rin, Divina. Nay. Kapag nalagay sa peligrong buhay mo, ay hindi kita maaaring pabayaan. Kahit babae ako at may edad na, ay tataya akong buhay ko para sa iyo. Kahit pa yung makaharap ko yung kapre. Matapang ka, lalaki. Kapre! Hindi ako natatakot sa'yo! Nakatikim ka na ng kapangyarihan ko. May lakas ka pa ng loob na magpatuloy sa panliligaw kay Divina. Kahit pinaso mo ang likod ko, kahit muntik mo na akong sinunog ng buhay, sasagupain kita! Hindi mo ko mapipinsala na yung sandata. Gaganti ako sa muntik mo ng pagpatay sa akin! Wala kang magagawa naman sa akin. Ibabaon ko at itatara ko ang talim nitong ita ko sa paa mo! Ha? Hindi bumaan sa paa mo ang talim ng ita ko? Hindi ka man lang nagalusan? Walang sandata ng tao na makapipinsala sa akin. Wala akong kalaban-laban sa'yo! Hindi kita hayaang makatakas, lalaki. Halika! Bitiwan mo ako, kapre! Bitiwan mo ako! Talagang matapos kita ng sunggaban. Bibitiwan kita. Ibabalipan ko ang katawan mo sa lupa. Ganito! Ang balakang ko! Lalaki. Ngayong hindi ka na makakulapay, tatadyakan ko ang katawan mo para hindi ka na makapanligaw kay Divina. Tutulugin ko ang laman at buto mo. Papatayin kita! Mapatay kaya ng kapre ang tinadyakan niyang lalaki. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito, pinamagatang Kapre. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr. at Jenaline de la Cruz. Naglapat ng tunog, tembyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Buyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin.
gabi ng lagim.